Ang mansyon ng mga Montenegro ay nakatindig na tila isang reyna. Sa tuktok ng Tagaytay ang mga bintana nitong nagliliwanag sa gitna ng malamig na gabi ay parang mga matang hindi kailanman pumipikit. Mula sa malawak nitong hardin tanaw ang perpektong kono ng Bulkang Taal na payapang natutulog sa gitna ng lawa, isang katahimikang kabaligtaran ng kung anong meron sa loob ng mararangyang pader ng tahanan. Sa loob ng 6 na buwan ang katahimikan ay naging isang luho na hindi na muling natikman sa mansyon. Ang hangin ay mabigat, hindi dahil sa hamog ng Tagaytay, kundi dahil sa walang tigil na sigaw. 5 maliliit na boses, sabay-sabay, na tila isang korong puno ng pighati. Ang iyak ng mga kintilisos ni Miguel Montenegro ay naging parang musika ng kanilang tahanan, isang musikang nakakabingi at walang katapusan. Sa kanyang engranding opisina, na napapalibutan ng mga aklat na gawa sa katad at mga antigo, nakatayo si Miguel Montenegro sa harap ng isang bintanang salamin na mula sa sahig hanggang kisame. Sa edad na 35, siya ang utak sa likod ng Montenegro Holdings, isang imperyong umaabot sa Asya. Ang kanyang mga desisyon ay nagpapagalaw ng bilyon-bilyon. Ang kanyang boses ay batas sa mga boardroom. Ngunit dito sa loob ng kanyang sariling kaharian, siya ay isang haring walang kapangyarihan. Tinalikuran niya ang tanawin ng bulkan at hinarap ang 5 maliliit na monitor na nagpapakita ng real-time na video mula sa nursery. 5 kuna, 5 sanggol na hindi mapatahan, sina Mateo Lucas, Sofia Gabriela, at si Isabela na ipinangalan sa kanyang yumaong asawa. Ang mga anak niya ang kanyang yaman, ang kanyang kahinaan. 6 na buwan. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pagod. 6 na buwan mula nang pumanaw si Isabela habang isinisilang ang kanilang mga anghel. At 6 na buwan na ring tila ba nagluluksa ang mga sanggol sa paraang sigaw lamang ang kanilang naiintindihan. Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na pediatrician, mga espesyalista sa pagtulog, mga nurse na may 20 taong karanasan. Klasikal na musika, white noise machines, mamahaling duyan na gumagaya sa sinapupunan. Walang tumalab. Ang pera niya na kayang bilhin ng lahat ay inutil sa harap ng kalungkutan ng kanyang mga anak. Hindi siya ang hari ng imperyong ito. Isa lamang siyang bihag. Sa kabilang banda ng Tagaytay, sa isang maliit na barangay kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit at ang amoy ng nilulutong sinaing ay humahalo sa amoy ng lupa, isa pang uri ng kawalan ng pag-asa ang namamayani. Si Clara Reyes sa edad na 23 ay nakatitig sa isang maliit na bunton ng mga bayarin sa ibabaw ng kanilang lamesang gawa sa kawayan tubig, kuryente at ang reseta ng gamot ng kanyang lola. Bawat isa ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Mula sa katabing silid, naririnig niya ang mahinang ubo ni Lola Remedios, isang tunog na nagpapahiwatig ng papalapit na naman ang bayarin sa ospital. Sa kabilang sulok ng sala, ang kanyang kapatid na si Leo, 16 na taong gulang, ay porsigidong nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya. Ang mga aklat niya ay mas makapal pa kaysa sa kanilang pader. Ang matrikula nito ay isa na namang papalapit na bagyo. Panginoon, bigyan niyo po ako ng paraan. Taimtim niyang dasal ang mga matay nakapikit. Kahit anong trabaho, kahit gaano kahirap, kakayanin ko po para lang sa kanila. Kinabukasan tila dininig ang kanyang panalangin. Isang text message mula sa kanyang kaibigan na si Marisa na nagtatrabaho bilang labandera sa isa sa mga subdivision ng mayayaman. Clara, may bakante sa Mansyon Montenegro housekeeping daw, malaki ang sahod. Pero alam mo na strikta daw yung mayordoma. Doon si Tita Elena. Subukan mo na Mansyon Montenegro. Ang pangalan pa lang ay parang alamat na sa kanilang lugar. Ang lugar na yon ay hindi lang bahay. Isa yung kuta, isang mundo na ibang-iba sa kanilang kinagisnan.
Ngunit ang salitang malaki ang sahod ay kumislap sa kanyang isipan na parang bituin sa madilim na langit. Sa isang hiram na bestida at sapatos na medyo masikip humarap si Clara sa malaking tarangkahan ng mansyon kinabukasan. Ang bakal na gate ay mas mataas pa kaysa sa kanilang bahay, pinalamutian ng letrang M na gawa sa tanso. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ngiti, kundi isang pares ng mapanuring mga mata. Si Tita Elena, isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang 50, ay nakabihis ng isang itim na bestida na walang bahid ng lukot. Ang kanyang buhok na may mga uban ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang muka ay tila inukit sa yelo. Hindi siya ang mayordoma, siya ang reyna ng mga empleyado. Miss Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin ng Tagaytay. Alam mo ba kung anong klaseng pamamahay ito? Opo, ma'am, sagot ni Clara, pinipilit na huwag manginig ang boses. Isa po itong marangal na tahanan. Higit pa roon, pagtatama ni Tita Elena. Ito ay isang santuwaryo. Ang pamilyang ito ay nagluluksa. Ang kailangan namin dito ay mga taong marunong kumilos sa kanilang lugar. Mga taong halos hindi mo mararamdaman ang presensya. Maliwanag? Opo, ma'am. Maliwanag po. Mabilis na sagot ni Clara, ang puso niya ay kumakabog. Sa kabila ng panliliit na naramdaman na tanggap si Clara, ang kanyang desperasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang pride. Ang kanyang unang araw ay isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kinis na kaya mong makita ang iyong refleksyon. Ang mga pintura sa dingding ay tila mas mahal pa kaysa sa lupa at bahay nila. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, naroon ang tunog. Ang walang humpay na iyak ng 5 sanggol, umaalingaw-ngaw sa bawat pasilyo na tila mga multo ng kalungkutan. Ang unang gawain ni Clara ay ang pagkuskos ng sahig sa malawak na pasilyo ng 2nd palapag, malapit sa nursery. Habang nakaluhod, hawak ang basahan, ramdam niya ang bawat sigaw na tumatagos sa kanyang puso. Bilang isang babaeng lumaki sa pag-aalaga, may kung anong bahagi sa kanya ang gustong pumasok sa loob ng kwarto at subukang gawin kahit ano. Ngunit naaalala niya ang mga salita ni Tita Elena, marunong kumilos sa kanilang lugar. Kaya't nagpatuloy siya sa pagkuskos. Ang kanyang mga luha ay tahimik na humahalo sa tubig sa timba. 3:00 ng madaling araw. Para kay Miguel, ito ang pinakamalalang oras. Ang katahimikan ng gabi ay lalong nagpapatingkad sa iyak ng kanyang mga anak. Nasanay na siyang maglakad-lakad sa mga pasilyo, isang ama na pinahihirapan ng sarili niyang tahanan. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Napatigil siya sa paglalakad. Ang inaasahan niyang korong ng mga sigaw ay wala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso at ang ugong ng air conditioner. Katahimikan. Isang ganap at lubos na katahimikan. Ang una niyang naramdaman ay hindi ginhawa kundi takot. May nangyari ba? Napahamak ba ang mga nurse? Ang mga bata? Nagmamadali siyang tinungo ang pasilyo papunta sa nursery. Ang kanyang mga yapak ay pinipipi ng makapal na karpet. Ang pinto ng pangunahing silid ng mga bata ay bahagyang nakaawang. Isang sinag ng malambot na ilaw mula sa bedside lamp ang tumatagos sa siwang. Sumilip siya at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang mundo. Sa gitna ng malaking kama na ipinasadya niya para mapagsama-sama ang mga kuna nakahiga ang isang dalaga. Nakalatag ang kanyang kayumangging buhok sa unan na parang isang aureola sa ilalim ng ilaw. At sa paligid niya, tulad ng mga talulot ng isang bulaklak, ang kanyang 5 anak ay mahimbing na natutulog. Si Mateo na may maliit na kamay na nakapatong sa braso ng dalaga. Si Lucas na laging pinakamaligalig ay nakabaluktot sa kanyang tagiliran. Sina Sofia, Gabriela at Isabela
ay nakakalat sa paligid niya lahat ay humihinga sa isang payapang ritmo na hindi pa niya nasaksihan sa loob ng 6 na buwan. Natutulog din ang dalaga na nakilala niyang isa sa mga bagong katulong. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na para bang kahit sa panaginip ay alam niyang may nagawa siyang isang himala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi na mansyon ng mga hiyaw. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, hindi makapaniwala sa tanawing nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa babaeng nagdala ng katahimikan sa kanyang magulong mundo. Hindi niya alam ang pangalan nito. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang may nagbago na. Si Miguel Montenegro ay nanatiling nakatayo sa may pintuan isang anino. Sa gitna ng katahimikan, ang kanyang paghinga ay tila napigilan. Ang tanawing nasa harap niya ay parang isang sagradong pinta na hindi niya dapat gambalain. Bawat isa sa kanyang 5 anak na ilang oras lamang ang nakalipas ay tila mga instrumento ng kaguluhan ay ngayon mga anghel na payapang natutulog. Ang kanilang maliliit na dibdib ay sabay-sabay na tumataas at bumababa, isang perpektong ritmo ng kapayapaan. Pinagmasdan niya ang dalaga sa gitna ng lahat. Isang estranghero, isang katulong na ang pangalan ay hindi pa niya naisaulo. Paano? Paano nagawa ng isang simpleng babae ang bagay na hindi nagawa ng pinakamahuhusay na espesyalista na binayaran niya ng daan-daang libo? Isang bahagi niya ang gustong pumasok gisingin ng babae at humingi ng paliwanag. Ngunit isa pang bahagi, ang bahaging pagod na ang bahaging ama na 6 na buwan nang nagdurusa ay nagpigil sa kanya. Ang kapayapaan sa silid na ito ay napakabihira, napakahalaga. Ito'y isang basong kristal na anumang ingay ay maaaring makabasag. Dahan-dahan at nang may buong pag-iingat na tila siya ay naglalakad sa sagradong lugar, umatras si Miguel. Isinara niya ang pinto nang walang kaluskos. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, isang kumpol ng magkakaibang emosyon ang nag-aagawan sa kanyang dibdib, malaking pasasalamat, pagtataka, at isang bahagyang kirot ng hiya. Ang isang estranghera ay nagdala ng ginhawa sa kanyang mga anak sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Hindi na niya tinangkang matulog. Naupo na lamang siya sa kanyang silya nakatitig. Sa mga monitor, pinapanood ang payapang pagtulog ng kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, ang mga monitor na dati simbolo ng kanyang kabiguan ay naging bintana ng pag-asa. Kinabukasan ang mansyon ay nagising sa isang pambihirang himala, katahimikan. Ang mga kusinero ay naghahanda ng almusal nang hindi nabibingi sa sigawan. Ang mga hardinero ay nagdidilig ng halaman nang walang tensyon sa kanilang mga balikat. Maging ang hangin ay tila mas magaan. Sa silid kainan ng mga empleyado, ang katahimikan ay puno ng mga bulungan. Nakita mo ba? Sabi ng isang labandera. Tulog pa rin ang mga bata. Walang umiiyak. Anong nangyari? Dumating ba yung bagong doktor mula sa Amerika? Tanong ng isa pang hardinero. Si Clara, na tahimik na kumakain ng kanyang pandesal sa isang sulok, ay naramdaman ang mga tingin na nakatuon sa kanya. Ang mga nurse na naka-duty kagabi ay ikinuwento ang pag-akyat ni Clara sa silid. Ngayon siya ang sentro ng atensyon, isang bagay na hindi niya kailanman ginusto. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Elena. Ang kanyang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa silid. Ang mga bulungan ay natigil. Ang lahat ay bumalik sa kani-kanilang pagkain. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng mga karayom, ay agad na hinanap at natagpuan si Clara. Miss Reyes, malamig niyang sabi sapat na para marinig ng lahat. Napatayo si Clara, ang pandesal ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Po, Tita Elena.
Naglakad si Tita Elena palapit sa kanya, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Maari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyari kagabi sa silid ng mga bata? Naramdaman ni Clara na namula ang kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata sa silid ay nasa kanya. Ano po? Umiiyak po kasi sila. Sobrang lakas po. Yung mga nurse po ay kumuha ng gamot sa baba, kaya hindi ko po sila matiis na iwanan. At dahil hindi mo sila matiis, ulit ni Tita Elena, ang bawat salita ay may bahid ng pangungutya, ay nagpasya kang ikaw na ang mag-alaga. Ipinapalagay mo bang mas magaling ka kaysa sa mga professional na nurse na sinanay para sa trabahong ito? Hindi po. Hindi po sa ganoon. Nanginginig na sagot ni Clara. Gusto ko lang po silang patahanin. Ang trabaho mo dito, Miss Reyes, ay maglinis. Mariing sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay tila latigo. Magkuskos ng sahig, magpunas ng alikabok. Hindi ka binayaran para maglaro ng ina-inahan sa mga anak ng senyorito. Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Clara na parang mga bubog. Ang kahihiyan ay kumalat sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang mahinang hagikgikan mula sa ilang katrabaho. Ang iba ay nakayuko, nagpapakita ng awa, ngunit walang nangahas na magsalita. Bago pa makasagot si Clara, isang boses ang pumuno sa silid. Isang boses na nagpatigil sa lahat. Elena. Si Miguel Montenegro ay nakatayo sa may pintuan, ng kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa buong paligid. Senyorito Miguel, sabi ni Tita Elena, ang kanyang tono ay agad na naging magalang, ngunit may bakas pa rin ng pagiging matuwid. Pinaaalalahanan ko lang po ang bagong empleyado sa kanyang mga tungkulin. Ang mga mata ni Miguel ay lumipat mula kay Tita Elena patungo kay Clara. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ng dalaga, ang panginginig ng mga labi nito. Isang imaheng sumalungat sa payapang anghel na nakita niya kagabi. Sa isang saglit, isang pakiramdam ng pagkainis kay Tita Elena ang dumaan sa kanya, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang maskara ng pagiging amo. Ang kaayusan sa kanyang pamamahay ay dapat manatili. Miss Williams, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay formal at malamig. Napansin niyang bahagyang nanginig si Clara nang marinig ang pangalan niya mula sa kanya. Clara Reyes, sir, gusto niyang itama, ngunit pinili niyang manahimik. Tama si Tita Elena. Pagpapatuloy ni Miguel, at naramdaman ni Clara na tila gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha ka para maglinis sa bahay na ito, hindi para pangunahan ang trabaho ng iba. Ang ginawa mo ay isang paglabag sa protokol. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Pakiramdam ni Clara ay pinanawan na siya ng dugo. Ituring mo itong isang babala. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila sinusubok na huwag ipakita ang anumang emosyon. Anumang karagdagang panghihimasok sa mga bagay na hindi mo sakop ay magreresulta sa agarang pagkatanggal sa trabaho. Maliwanag? Opo, sir. Pabulong na sagot ni Clara. Isang butil ng luha ang sa wakas ay kumawala at gumulong sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Maari na kayong bumalik sa inyong mga gawain, sabi ni Miguel sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Clara ng isang segundo na mas matagal kaysa sa nararapat. Habang nag-aalisa ng mga empleyado, lumapit si Tita Elena kay Miguel. Ginawa ninyo ang tama, senyorito. Sabi niya, may halong kasiyahan sa kanyang boses. Tumango lang si Miguel, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa isang banda, tama si Tita Elena. Ang mga patakaran ay may dahilan. Ngunit sa kabilang banda, sa unang pagkakataon, sa 6 na buwan, nakatulog ng mahimbing ang kanyang mga anak.
At ito'y dahil sa isang simpleng katulong na kung kanyang ipinahiya. Ginugol ni Clara ang natitirang bahagi ng umaga sa paglilinis ng mga banyo sa ibabang palapag. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig sa timba. Ang bawat salita ni Tita Elena at ni Senyorito Miguel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay hindi ang kanilang mga galit na mukha, kundi ang 5 maliliit na mukha na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. At sa kabila ng lahat ng kahihiyan, alam niya sa kanyang puso na kung bibigyan siya ng pagkakataon, uulitin niya ang lahat. Lumipas ang 3 araw at ang bihirang katahimikan sa Mansyon Montenegro ay naging isa na lamang alaala. Tila isang masamang panaginip na bumalik ang iyak ng 5 sanggol ay muling umaling-aungaw sa mga pasilyo, mas malakas at mas desperado kaysa dati. Ang mga nurse ay nagkukumahog, ang mga bote ng gatas ay laging handa, ngunit walang anumang makapatahan sa kanila. Ang mansyon ay bumalik sa dati nitong estado ng magandang impyerno. Para kay Miguel ang bawat sigaw ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Mas masakit ngayon dahil natikman na niya ang kapayapaan kahit sa isang gabi lang. Ang alaala ng kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa paligid ni Clara ay parang isang aparisyon, isang pangitaing hindi niya alam kung totoo o guni-guni lang. Samantala si Clara ay naging halos isang anino. Mahigpit niyang sinunod ang utos. Nagkukuskus siya ng sahig, nagpupunas ng alikabok, at naglilinis ng mga bintana ng may determinasyon. Kapag napapadaan siya sa nursery, pinipilit niyang huwag pansinin ang mga yak na tumatawag sa kanyang puso. Tinitiis niya ang bawat hikbi na parang mga karayom na tumutusok sa kanya, ngunit ang mga salita ni Tita Elena at ang malamig na tingin ni Miguel ay nakatatak sa kanyang isipan. Huwag kang makialam, bulong niya sa sarili habang kinukuskos ang isang mantsa sa marmol na sahig. Trabaho lang, huwag kang makialam. Ngunit sa gabi habang nag-iisa siya sa maliit niyang kwarto, sa servants' quarters, hindi niya mapigilan ang sarili. Taimtim siyang nagdarasal hindi para sa sarili, kundi para sa 5 maliliit na nilalang na ilang metro lang ang layo sa kanya. Sana po ay makatulog na sila, dasal niya sa maliit na rosaryong bigay ng kanyang lola. Sana po ay magkaroon sila ng kapayapaan. Si Miguel ay nagsimulang gumawa ng isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa, ang magmasid. Mula sa seguridad ng kanyang opisina, sa pamamagitan ng mga CCTV monitor, hindi na lang ang mga kuna ang kanyang tinitingnan, kundi pati na rin ang mga pasilyo, ang sala, ang hardin. Hinahanap niya ang anino, ang babaeng nagngangalang Clara Reyes. Nakikita niya itong naglilinis ng may hindi pangkaraniwang dedikasyon. Ang paraan ng pagpunas nito sa isang porselanang florera ay may kasamang pag-iingat na para bang ito ay isang mahalagang bagay. Nakikita niya itong ngumingiti sa matandang hardinero, si Mang Ben, habang inaabutan ito ng isang basong tubig. Nakikita niya itong itinatabi ang kapiraso ng kanyang tinapay mula sa tanghalian para ipakain sa isang ligaw na pusa na nagtatago sa ilalim ng mga halaman. Maliliit na bagay, mga kilos na walang nakakapansin. Ngunit para kay Miguel na sanay sa mundong ang bawat kilos ay may katumbas na presyo, ang mga simpleng kabutihang loob na ito ay tila mga hiyas. Isang hapon sa oras ng pahinga ni Clara, nakita niya itong naupo sa isang bangko sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, malayo sa mga mata ng iba. May kinuha itong lumang telepono mula sa kanyang bulsa at nagdial. Sa pamamagitan ng isang mikropono na nakakabit sa CCTV, pinindot ni Miguel ang audio button. Nag-aalangan siya, alam niyang ito ay isang paglabag sa privacy, ngunit may kung anong puwersa ang nag-udyok sa kanya na makinig. Lola, kamusta na po kayo? Ang boses ni Clara ay biglang nagbago, naging malambing puno ng pag-aalala at nawala lahat ng bakas ng pagiging isang empleyado. Ito ang boses ng isang apo. Hindi naririnig ni Miguel ang sagot, ngunit sapat na ang mga tugon ni Clara
para buuin ang kwento. Inom po kayo lagi ng gamot sa tamang oras ha. Huwag pong papabayaan ang sarili. Opo Lola, ayos lang po ako dito. Mababait po sila pagsisinungaling niya at naramdaman ni Miguel ang isang bahagyang kirot. Kumakain po ako ng maayos. Huwag po ninyo akong alalahanin. Isang sandaling katahimikan. Opo, naipadala ko na po nung isang araw. Hindi Lola, may bonus po kaming natanggap. Kaya medyo malaki isa na namang pagsisinungaling para mapanatag ang kalooban ng matanda. Basta ipambili niyo po ng lahat ng kailangan niyo at para sa matrikula ni Leo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Malakas po ako. Narinig ni Miguel ang sarili niyang pagbuntong hininga. Ang babaeng ito na tila napakaliit at marupok sa gitna ng malawak na hardin ay pasan-pasan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Leo, ikaw na dyan narinig niyang sabi ni Clara. Ang tono niya'y nag-iba naging boses ng isang ate na may halong pagiging ina. Mag-aral kang mabuti ha. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si Lola. Ikaw ang pag-asa natin kapatid. Konting tiis na lang gagraduate ka na rin. Mahal na mahal kayo ni ate. Pagkatapos ng ilang paalam, ibinaba na ni Clara ang telepono. Ngunit hindi niya ito agad ibinulsa. Tumingala siya sa langit at sa close-up shot ng monitor, nakita ni Miguel ang isang luhang namuo sa gilid ng kanyang mata bago niya ito mabilis na pinunasan. Pagkatapos ay huminga siya. Nang malalim ipinikit ang mga mata at nang muli niya itong imulat ang ekspresyon niya, ay bumalik na sa dati kalmado, determinado, handang bumalik sa trabaho. Isinara ni Miguel ang audio. Sumandal siya sa kanyang siliang gawa sa mamahaling katad at napapikit. Sa isang iglap nakaramdam siya ng matinding inggit. Isang damdaming hindi pamilyar sa isang taong tulad niya. Ang lahat ng marmol at ginto sa kanyang mansyon, ang lahat ng numerong nasa kanyang bank account ay walang halaga kumpara sa init at pagmamahal na narinig niya sa pag-uusap na yon. Ang kanyang malaking bahay ay malamig at puno ng sigaw. Ang maliit na barong-barong ni Clara, na tiyak na puno ng problema, ay isang tunay na tahanan. Siya si Miguel Montenegro, ang kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay mas mahirap pa kaysa sa kanyang bagong katulong. Bago pa makatayo si Clara, mula sa kinauupuan isang anino ang tumabon sa kanya. Clara, iha. Napalingon siya at nakita si Mang Ben, ang matandang hardinero, na may hawak na isang hinog na mangga. Ang mukha nito ay kulubot na dahil sa araw, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kabaitan. Mang Ben, magalang niyang sabi. Para sa'yo, sabi ng matanda iniabot ang prutas. Nakikita kitang laging malungkot dito sa pwestong to. Pampaginhawa ng loob. Naku, salamat po. Nakakahiya naman, sabi ni Clara, ngunit tinanggap niya ito ng may ngiti. Umupo si Mang Ben sa tabi niya, hindi masyadong malapit. Mahirap ba tanong nito ang mga matay nakatanaw sa malayo? Ang mga batang yon, sila ang unang mga apo ni Don Ricardo na isinilang sa bahay na ito. Ngunit imbis na magdala ng saya, nagdala sila ng lungkot mula nang mawala ang Senyora Isabela. Tumangulang si Clara, hindi alam ang sasabihin. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pagpapatuloy ni Mang Ben. At may mga bagay na hindi kayang gamutin ng doktor. Minsan ang kailangan lang ay kalinga. Tumingin ito kay Clara at sa mga mata nito, nakita ni Clara ang pag-unawa. Tila ba alam ng matanda ang lahat? Huwag kang mag-alala sa sinabi ni Tita Elena. Bulong nito. Ang aso kapag matagal nang nagbabantay ng bahay, kinakahulan ng lahat ng bago, kahit pa ang mga may mabuting puso. Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Salamat po, Mang Ben. Sa kanyang opisina, pinapanood ni Miguel ang eksena sa monitor. Nakita niya ang simpleng pag-uusap, ang pag-abot ng mangga, at higit sa lahat ang ngiti ni Clara, isang ngiting hindi pilit, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata.
Isinara niya ang monitor. Sa loob ng ilang araw, ang tanging nakikita niya ay isang empleyadong lumabag sa patakaran. Ngayon, ang nakikita niya ay isang babaeng may pusong mas malaki pa kaysa sa kanyang mansyon. Isang babaeng nagtataglay ng isang uri ng yaman na desperado niyang kailangan. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang mag-isip, ano kung ang lunas sa kaguluhan ng kanyang tahanan ay hindi pala isang espesyalista o isang gamot? Paano kung ito pala ay ang babaeng kasalukuyan niyang pinagbabawalang lumapit sa kanyang mga anak? Ang gabi ay bumagsak sa Tagaytay na may kasamang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila latigong humahampas sa mga salaming bintana ng mansyon. Sa loob, ang tunog ng kulog ay halos hindi marinig na tatabunan ng mas malakas na ingay ang hindi mapatahang iyak ni Lucas. Sa 5 magkakapatid si Lucas, ang pinakamalakas at pinakamalakas ding umiyak. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang iyak ay iba. Ito ay matinis, puno ng sakit at may kasamang panginginig na nakapag-alarma sa 2 nurse na naka-duty. Bumukas ang pinto ng nursery at pumasok si Miguel. Ang mukha niya ay gusot mula sa kulang na tulog at puno ng pag-aalala. Agad niyang nilapitan ang kuna ni Lucas. Nang damhin niya ang noo ng anak, napamura siya sa isip. Ang bata ay nag-aapoy sa lagnat. Anong nangyayari? Tanong niya, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Bigla na lang po siyang nilagnat ng mataas, sir. Sagot ng mas matandang nurse, si Mrs. Dyson, habang sinusubukang punasan ng maligamgam na tubig ang maliit na katawan ng sanggol. Tumawag na po kami kay Dr. Reyes, pero natrapik po siya sa kabilang bayan dahil sa masamang panahon. Binigyan niyo na ba ng gamot? Opo, sir. 1 oras na po ang nakalipas, pero imbis na bumaba, lalo pa pong tumataas ang lagnat niya. Sabi ng mas batang nurse, ang boses ay nanginginig na sa takot. Si Lucas ay patuloy sa pag-iyak, ang kanyang maliit na katawan ay naninigas at pagkatapos ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Ang kanyang mga kapatid na tila nararamdaman ng panganib ay nagsimula na ring maging iritable. Ang kanilang mga hikbi ay unti-unting lumalakas at sumasabay sa sigaw ni Lucas. Ang silid ay muling nagiging isang orkestra ng pighati. Hinawakan ni Miguel ang kanyang anak. Sinusubukang ihele ito, ngunit lalo lang itong nagwala sa kanyang mga bisig. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay muling bumalot sa kanya. Mas matindi ngayon dahil buhay ng kanyang anak ang nakataya. Tumawag kayo sa ibang ospital. Magpadala kayo ng ambulansya. Sigaw niya. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng nawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang katok ang narinig mula sa pinto. Si Clara ay nakatayo roon, may hawak na timba, at basahan ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Natapos na ang kanyang shift, 1 oras na ang nakalipas, ngunit narinig niya ang mga sigaw mula sa kanyang kwarto at hindi siya mapakali. Sir, mahina niyang sabi. Naririnig ko po ang iyak. Ayos lang po ba si Baby Lucas? Bago pa siya maitaboy ni Mrs. Dizon, nagsalita si Tita Elena na kararating lang din na akit ng ingay. Ano ang ginagawa mo dito, babae? Sinabi ng huwag kang makikialam. Ngunit hindi nakatingin si Clara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sanggol na nasa mga bisig ni Miguel. Nakita niya ang panginginig, ang pamumula ng balat, ang desperadong iyak. Isang imahe mula sa kanyang pagkabata, ang biglang bumalik sa kanyang alaala, ang kanyang kapatid na si Leo, noong sanggol pa ito na nagkaroon ng eksaktong parehong sintomas. Kumbulsyon po yan. Bulong ni Clara, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Anong sabi mo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang tingin ay matalim na bumaling sa kanya. Sa probinsya po namin, kapag ganyan kataas ang lagnat at nanginginig ang bata, kailangan pong mapababa agad ang temperatura. Sabi ni Clara, ang kanyang boses
ay may halong kaba at katiyakan. "Sir, alam ko po kung paano." "Huwag kang makinig dyan, senyorito," sabat ni Tita Elena. Isa lang siyang hamak na katulong. Ano ang alam niya? Sa medisina. Ngunit si Miguel ay nakatingin kay Clara at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na wala sa mga mata ng mga nurse. Hindi takot kundi determinasyon. Desperado na siya. Hahawak siya kahit sa patalim. "Anong gagawin mo?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng isang huling pagkakataon. "Kailangan ko po ng maligamgam na tubig, suka at dahon ng bayabas kung mayroon po kayo." Mabilis na sagot ni Clara. "Kabaliwan," sigaw ni Tita Elena. "Gagawin mong eksperimentong pangalbularyo ang anak ng senyorito." Gawin niyo ang sinabi niya. Utos ni Miguel sa mga nurse na nagkatinginan ngunit sumunod din. Sa mansyon ng salita ni Miguel ang batas. Sa loob ng ilang minuto, ang mga gamit ay nasa harapan na nila. Isinausaw ni Clara ang malinis na bimpo sa pinaghalong tubig at suka, isang remedyo na itinuro sa kanya ng kanyang lola Remedios. Maingat niyang kinuha si Lucas mula sa mga bisig ni Miguel. Sa kanyang paghawak, may isang natural na kalinga na agad naramdaman. "Shh! Andito lang si ate." Bulong niya sa sanggol habang dahan-dahan niyang ipinupunas ang bimpo sa noo, leeg, kilikili at singit ng bata, mga lugar kung saan mabilis na bumababa ang init. Pagkatapos, kinuha niya ang mga dahon ng bayabas, bahagya itong nilamukos para lumabas ang katas at ipinatong sa tiyan at dibdib ng sanggol. Ang natural na amoy ng halaman ay kumalat sa silid. Ngunit hindi lang iyon. Habang ginagawa niya ang lahat, nagsimula siyang humimig. Isang oyay, isang lumang awit pampatulog mula sa kanilang probinsya. Ang kanyang boses ay mahina, malambing at puno ng kakaibang kapangyarihan. "Dandansoy bayaan ta ikaw, Pauli ako sa payaw." Ang himig ay simple, ngunit may dalang kapayapaan. Unti-unti isang himala ang nagsimulang maganap. Ang matinis na iyak ni Lucas ay naging hikbi. Ang paninigas ng kanyang katawan ay lumuwag. Ang panginginig ay humupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib ni Clara na para bang doon niya natagpuan ang kanlungang matagal na niyang hinahanap. Maging ang kanyang 4 na kapatid sa mga kuna ay tumigil sa pag-iyak. Tila ba ang oyayin ni Clara ay isang mahiwagang kumot na bumalot sa buong silid, nagpatahimik sa lahat ng ligalig. Tahimik ang lahat. Si Miguel, ang mga nurse, at maging si Tita Elena ay nakatitig lang, hindi makapaniwala. Nang sa wakas ay dumating si Dr. Reyes, ang una niyang nakita ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Baby Lucas ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ng isang katulong. Ang lagnat nito ay bumaba na sa normal na antas. Anong nangyari dito?" Nagtatakang tanong ng doktor habang sinusuri ang bata. "Stable na siya. Anong ginawa ninyo?" Walang nagsalita. Lahat ng mata ay napunta kay Clara. Si Miguel ang bumasag sa katahimikan. Si Mama, si Miss Reyes ang nagpatahan sa kanya." Ang pag-amin ay tila mabigat sa kanyang dila, ngunit puno ng katotohanan. Tiningnan ng doktor si Clara ng may bagong interes. "May karanasan ka ba sa pag-aalaga ng bata, iha?" "Lumalaki po sa probinsya, doktor." Mahinang sagot ni Clara habang maingat na inililipat si Lucas pabalik sa kuna. "Panganay po ako. Sanay po sa mga kapatid." "Minsan," sabi ng doktor, habang nagsusulat sa kanyang notepad, "ang pinakamabisang lunas ay hindi galing sa bote ng gamot. Ito ay galing sa kalinga." Tumingin siya kay Miguel. Ang mga batang ito, nawalan sila ng ina. Marahil ay mas tumutugon sila sa isang tunay na presensya, isang tunay na pagmamahal. Ang mga salita ng doktor ay tumama kay Miguel na parang sampal.
Matapos umalis ng doktor, isang nakakailang na katahimikan ang naiwan sa silid. Nakatayo si Clara sa tabi ng kuna, handa ng umalis. "Kung wala na po kayong kailangan, sir, manatili ka," biglang sabi ni Miguel. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. Hanggang sa makasiguro tayong ayos na siya, tumango si Clara at naupo sa isang silya sa sulok. Si Miguel ay nanatiling nakatayo, pinagmamasdan siya. Ngayon hindi na isang anino ang nakikita niya, hindi na isang empleyado. Nakikita niya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. "Saan mo natutunan ang awit na yon?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas mahina at mas personal kaysa dati. "Sa lola ko po," sagot ni Clara, hindi tumitingin sa kanya. "Kinakanta niya po yun sa amin kapag may bagyo para hindi kami matakot." Hindi na nagsalita si Miguel. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang desisyon ang nabubuo. Ang mga patakaran ng mansyon, ang mga linya sa pagitan ng amo at empleyado, ang mga babala ni Tita Elena, lahat ay unti-unting naglalaho. Sa gabing iyon, hindi si Senyorito Montenegro ang nakatayo sa silid. Ito ay si Miguel ang ama. At sa harap niya ay si Clara ang lunas. Nang sa wakas ay nagsalita siyang muli, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyong hindi pa naririnig ni Clara mula sa kanya. "Salamat," sabi niya. Hindi na lang basta salita. Ito ay isang pag-amin, isang pasasalamat na nagmula sa kaibuturan ng puso ng isang ama. At sa sandaling iyon, alam nilang dalawa may tuluyan ng nagbago. Kinabukasan ng himala ng paggaling ni Lucas ay naging usap-usapan sa buong mansyon. Ang kwento ay kumalat na parang apoy, mula sa mga kusinero hanggang sa mga hardinero. Si Clara Reyes, ang bagong katulong, ay hindi na lang basta isang anino. Siya na ngayon ay isang misteryo, isang alamat. Ang ilan ay humanga, ang iba'y nainggit, at ang ilan tulad ni Tita Elena ay lalong naginggit-ngit. Para kay Tita Elena, ang nangyari ay hindi isang himala, kundi isang mapanganib na pangyayari. Ang impluwensya ni Clara ay lumalaki at ito'y isang direktang banta sa kaayusan at sa posisyon na 20 taon niyang pinaghirapang itatag. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating sa pulong na ipinatawag ni Miguel sa kanyang opisina ng umagang iyon. Tanging si Tita Elena at si Mrs. Dyson, ang head nurse, ang naroon. Simula sa araw na ito, simula ni Miguel ang kanyang boses ay kalmado, ngunit magkakaroon ng ilang pagbabago sa mga tungkulin dito sa mansyon. Tumingin siya kay Tita Elena. Si Miss Reyes ay mananatili sa kanyang tungkulin sa housekeeping, ngunit ang kanyang pangunahing responsibilidad ngayon ay ang pagtulong sa nursery, lalo na sa mga oras na hindi mapatahan ang mga bata. Napatanga si Tita Elena. "Senyorito, kung ipapahintulot ninyo si Miss Reyes, ay walang formal na pagsasanay?" "Ang formal na pagsasanay ay hindi nakapagpababa ng lagnat ng anak ko kagabi, Elena." Putol ni Miguel ang kanyang tono, ay hindi na nag-iiwan ng puwang para sa argumento. Ang kalinga niya ang nakagawa noon. Ginamit niya ang eksaktong salita ng doktor. At bilang pagkilala sa kanyang karagdagang responsibilidad, pagpapatuloy ni Miguel, dadagdagan ko ang kanyang sahod ng 50% epektibo kaagad. Kung ang isang tingin ay nakamamatay si Miguel, ay bumagsak na sana sa sahig dahil sa titig ni Tita Elena. Ang desisyon ay hindi lang isang pagbabago sa tungkulin. Ito ay isang sampal sa kanyang awtoridad. Ito ay isang deklarasyon. Iyon lang, sabi ni Miguel na nagpapahiwatig na tapos na ang usapan. Nang lumabas ng opisina si Tita Elena, ay parang isang bulkan na nagbabadyang sumabog. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang babaeng iyon, ang hamak na katulong na iyon, hindi lang niya nakuha ang atensyon ng mga bata, kundi pati na rin ang tiwala ng senyorito. Ito ay isang digmaang hindi niya hahayaang maipanalo ng isang baguhan. Ang balita,
ay mabilis na kumalat. Nang ipaalam ni Miguel ang desisyon kay Clara, hindi makapaniwala ang dalaga. Ang dagdag na sahod ay higit pa sa kanyang inaasahan, sapat na ito para sa mga gamot ni Lola Remedios at sa matrikula ni Leo na may matitira pa. Ngunit kasabay ng kasiyahan ay ang kaba. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ni Tita Elena sa kanyang likod. Alam niyang ang bawat kilos niya ngayon ay masusing babantayan. Ang kanyang buhay sa mansyon ay nagbago. Hati na ngayon ang kanyang oras. Sa umaga, siya pa rin ang Clara na naglilinis. Ngunit, pagdating ng hapon at lalo na sa gabi, siya ay nasa nursery na isang anino sa tabi ng mga nurse, handang tumulong kapag kailangan. At madalas siyang kailanganin. Tila may isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan niya at ng 5 bata. Kapag siya ang nagpapadede, mas mabilis nilang nauubos ang gatas. Kapag siya ang nagpapatulog, mas mahimbing ang kanilang tulog. Ang kanyang oyayi ay naging isang pamilyar na himig ng kapayapaan sa loob ng silid. Ngunit ang bagong kaayusan ay nagdulot ng tensyon. Si Tita Elena ay laging nakahanap ng maliit na butas para punahin siya isang alikabok na hindi napunasan isang basong hindi na itabi ng maayos. Ang mansyon ay naging isang battlefield at si Clara ay nasa gitna nito. Isang linggo pagkatapos ng mga pagbabago, isang itim na luxury van ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng tila nagdala ng hangin ng ibang mundo. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit, malalaking sunglasses at may hawak na mamahaling handbag. Siya ay si Sofia Montenegro, ang nakababatang kapatid ni Miguel. Kuya'y sigaw niya pagkapasok sa mansyon ng kanyang boses ay masigla at puno ng buhay, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa malungkot na tahanan. Si Sofia ay isang fashion designer na nakabase sa New York. Moderno, prangka at walang takot. Umuwi siya ng walang pasabi matapos makarinig ng mga nakakaalarmang balita mula sa isang pinsan tungkol sa kaguluhan sa pamamahay ng kanyang kapatid. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Nabalitaan kong ginagawa mo raw kampo ng mga umiiyak na sanggol ang ancestral house natin. Biro niya ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kamusta ka na kuya? At nasaan ang aking 5 pamangkin? Dinala ni Miguel si Sofia sa nursery. Sa pagkakataong yon, si Clara ang nagpapatulog kay Gabriela. Nakatalikod siya sa pinto, marahang tinatapik ang likod ng sanggol habang humihimig ng oyayi. Nang makita ni Sofia ang eksena, tinaasan niya ng kilay si Miguel. Sino yan? Saknan bulong niya. Bago ninyong super nanny. Siya si Clara Reyes, isa sa mga staff sa housekeeping. Mahinang sagot ni Miguel, pinipilit na maging kaswal ang kanyang tono. Ang mga mata ni Sofia ay mapanuri. Tiningnan niya si Clara mula ulo hanggang paa, ang simpleng uniforme ang buhok na nakapusod lang ang mga kamay na sanay sa trabaho. Isang tipikal na Cinderella story, naisip niya. Alam niya kung paano gumagana ang mga ganitong kwento. Ang mayamang byudo at ang mahirap ngunit mabait na dalaga. Medyo cliché. I see. Sabi lang ni Sofia, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo na. Sa hapunan sinubukan ni Sofia na alamin ang lahat. So Tita Elena, sabi niya habang kumakain sila, nabalitaan ko itong si Clara daw ay may magic touch sa mga bata. Isa siyang masipag na empleyado, Sofia. Diplomatikong sagot ni Tita Elena, ngunit hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Sofia ang bahagyang pait sa boses nito. Magic touch or opportunist? Walang prenong tanong ni Sofia, diretsong nakatingin sa kanyang kapatid. Nabilaukan si Miguel sa kanyang kinakain. Sofia, that's unfair. Unfair kuya o totoo lang. Giit ni Sofia. Nawalan ka ng asawa. You're vulnerable. May 5 anak ka. A pretty young thing comes along, saves the day. At biglang siya na ang paborito. I've seen this movie before. Hindi ganun ang sitwasyon.
Maring sabi ni Miguel ang kanyang panga ay tumigas. Really? Hamon ni Sofia. Then look me in the eye and tell me she's just an employee. Hindi makasagot si Miguel. Ang katahimikan niya ay isang malakas na kumpirmasyon. Sa sumunod na mga araw si Sofia ay naging isang tiktik sa loob ng mansyon. Pinagmamasdan niya si Clara. Inaasahan niyang makakita ng isang babaeng nagpapakyut sa kanyang kapatid, isang babaeng naghahanap ng pagkakataon. Ngunit ang nakita niya ay iba. Nakita niya si Clara na matiyagang nagpapakain kay Mateo, kahit pa sinusukahan siya nito. Nakita niya itong nakikipaglaro sa sahig, kasama si Lucas gamit ang mga simpleng laruan. Nakita niya itong kinakausap ang bawat sanggol na para bang naiintindihan siya ng mga ito. Walang pagkukunwari, walang halong intensyon, tanging puro at dalisay na pagmamahal. Isang hapon, naabutan niya si Clara sa hardin, kausap muli ang kanyang pamilya sa telepono. Nagtago si Sofia sa likod ng isang malaking halaman at nakinig. Narinig niya ang lahat ng pag-aalala sa lola, ang pagpapayo sa kapatid, ang mga pagsisinungaling para hindi sila mag-alala. Nang gabing iyon, kinumpronta ni Sofia ang kapatid. Okay, you win, sabi niya habang nagtitimpla sila ng kape sa kusina. Anong I win? Nagtatakang tanong ni Miguel. Yung katulong mo, sabi ni Sofia. She's the real deal, isn't she? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. She is. Pero may problema ka, kuya. Sabi ni Sofia ang kanyang mukha ay naging seryoso. Isang malaking problema. At ang pangalan niya ay Tita Elena. Alam ko. Hindi mo alam. Pagdidiin ni Sofia. Ang tingin ni Tita Elena sa babaeng iyon ay hindi lang isang karibal sa trabaho. Tinitingnan niya si Clara na parang isang kaaway na kailangang wasakin. Kung may nararamdaman ka para kay Clara, kailangan mong mag-ingat. Dahil si Tita Elena, hindi lang siya basta mayordoma. Itinuturing niyang pag-aari niya ang pamilyang ito at gagawin niya ang lahat para protektahan ang pag-aari niya. Ang mga salita ni Sofia ay nag-iwan ng lamig sa hangin. Alam ni Miguel na tama ang kanyang kapatid. Ang laban para sa kapayapaan sa kanyang tahanan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagdating ni Sofia, nagkaroon siya ng isang hindi inaasahang kakampi. Ngunit kasabay nito ang tensyon sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap ay mas lalo pang tumindi. Ang gabi ay muling bumaba na may kasamang malakas na ulan at hangin. Ang mga puno ng pino sa paligid ng mansyon ay sumasayaw na tila mga aninong nababaliw at ang mga kulog ay parang dagundong ng isang dambuhalang papalapit. Ito ang uri ng gabi sa Tagaytay kung kailan mas masarap manatili sa loob at damhin ang init ng tahanan. Ngunit para sa mga Montenegro, ito rin ang uri ng gabi na nagdadala ng takot. Kasabay ng isang matalim na kidlat na nagpaliwanag sa buong kalangitan, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na namatay. Ang kadiliman ay biglang bumalot at kasunod nito, ang inaasahang tunog, ang sabay-sabay na pag-iyak ng 5 sanggol mula sa nursery. Ang biglaang dilim at ang nakakatakot na tunog ng kulog ay gumising at nagbigay takot sa kanila. Emergency! Lights ngayon na! Narinig ang sigaw ni Miguel mula sa kanyang opisina. Mabilis na kumilos ang mga staff. Ang mga emergency light na debaterya ay umilaw sa mga pasilyo nagbibigay ng mahina at medyo nakakatakot na liwanag. Ngunit sa nursery, ang yak ay patuloy na lumalakas. Nang pumasok si Miguel sa silid dala ang isang malaking flashlight, naabutan niya ang mga nurse na nagkakagulo. Si Clara ay naroon na rin sinusubukang patahanin si Isabela, ngunit kahit siya ay nahihirapan. Ang takot ng mga bata ay tila nakakahawa. Hindi gagana ang generator, sigaw ng isang security guard mula sa pasilyo. Tinamaan yata ng kidlat ang transformer sa labas. Kuya, si Sofia ay pumasok ang cellphone. Niya ay nagsisilbing ilaw. Walang kuryente sa buong lugar. Baka abutin ito ng umaga.
Ang sitwasyon ay isang perpektong recipe para sa kaguluhan. 5 sanggol na takot sa dilim, walang white noise machine, walang nightlight. Sa gitna ng papalakas na iyak tumayo si Clara. "Sir Sofia," sabi niya, "kailangan po natin ng mga kandila, maraming kandila, at mga kwento." Sa loob ng 15 minuto ang nursery ay nag-iba ng anyo. Sa tulong ni Sofia at ng iba pang staff, ang silid ay napuno ng liwanag mula sa mga kandila na maingat na inilagay sa mga lugar na hindi maaabot ng sinuman. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding, hindi na nakakatakot kundi tila mahiwaga. Ipinuni ni Clara ang mga sanggol sa gitna ng silid sa ibabaw ng isang makapal at malambot na kumot. Ang mga nurse ay nanatili sa gilid nagmamasid. Si Sofia ay naupo sa isang rocking chair habang si Miguel ay nanatiling nakatayo. Malapit sa pinto, ang kanyang flashlight ay nakatutok sa sahig. Noong unang panahon, simula ni Clara ang kanyang boses ay malumanay, ngunit malinaw sapat para marinig sa kabila ng mga hikbi. Sa isang malayong kaharian na napapalibutan ng matataas na bundok, may isang mahiyaing alitaptap na nagngangalang Kislap. Nagsimula siyang magkwento. Mga kwentong bayan na narinig niya mula sa kanyang lola. Kwento tungkol sa matapang na langgam sa matalinong pagong sa buwan at sa mga bituin. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para gumawa ng mga anino. Sa dingding isang lumilipad na ibon, isang tumatakbong kuneho. Ang mga bata na kanina'y takot na takot ay unti-unting napako ang atensyon sa kanya. Ang kanilang mga iyak ay naging mahinang hikbi pagkatapos ay tuluyang nawala. Ang kanilang maliliit na mata ay sumusunod sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, sa bawat pagbabago ng tono ng kanyang boses. Si Sofia ay napangiti sa dilim. Ito ay purong mahika. Si Miguel sa kanyang kinatatayuan ay hindi makapaniwala. Ang babaeng ito ay hindi lang nagdala ng kapayapaan. Nagdala siya ng liwanag sa gitna ng kadiliman, sa literal at figuratibong paraan. Nang matapos ang isang kwento, nagsimula siyang kumanta. Isang oyayi na hindi pa nila naririnig. Sa ilalim ng puting ilaw sa dilim, may gagabay. Ang kanyang boses na sinasaliwan ng tunog ng ulan sa labas ay naging tanging musika sa buong mansyon. Isa-isang pumikit ang mga mata ng mga sanggol. Una si Mateo, sumunod si Lucas, hanggang sa si Isabela, ang pinakamaligalig, ay sumuko na rin sa antok. Sa loob ng 1 oras ang 5 sanggol ay mahimbing nang natutulog sa gitna ng sahig, napapaligiran ng liwanag ng mga kandila. "Wow!" bulong ni Sofia. "Just wow!" Maingat na tumayo si Clara. "Ilipat na po natin sila sa mga kuna," sabi niya sa mga nurse. Habang nagtutulungan silang buhatin ang mga bata, nagtama ang mga mata ni Miguel at Clara sa gitna ng madilim na silid. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga tingin ay nag-usap. Isang tingin ng pasasalamat, paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. Nang matiyak na tulog na ang lahat, sabay na lumabas sina Miguel at Clara sa nursery. Si Sofia ay nagpaalam na para tingnan ang sitwasyon sa ibaba. "Salamat ulit," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong sa tahimik na pasilyo. "Trabaho ko po yun, sir," sagot ni Clara. Hindi pagtatama ni Miguel. "Ang trabaho mo ay maglinis. Ang ginawa mo kanina, iyon ay isang regalo." Nagpatuloy sila sa paglalakad sa pasilyong inilawan lamang ng mga kandila. Ang kanilang mga anino ay naghahabulan sa dingding. "Hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang pasasalamat ko sa lahat ng ginagawa mo para sa mga anak ko. Para sa akin." Pagpapatuloy ni Miguel, napatigil si Clara. "Ang makita po silang payapa, sapat na po yun sa akin." Humarap si Miguel sa kanya. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanyang mukha. "Bakit, Clara? Bakit mo ito ginagawa?" "Ang sahod,
Hindi sapat ang anumang sahod para sa ganitong klaseng dedikasyon. Tumingin si Clara sa sahig. Dahil po, noong bata ako naranasan ko pong matakot sa dilim ng mag-isa. Ayokong maranasan nila yon. Ito ay isang simpleng sagot, ngunit tumagos ito sa puso ni Miguel. Sa hindi malamang dahilan, o marahil dahil sa mahika ng gabi, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Clara. Ang balat nito ay malambot at mainit. Napapikit si Clara sa kanyang ginawa. Sa parehong sandali ang kamay ni Clara ay gumalaw na tila may sariling isip at inayos ang kwelyo ng polo ni Miguel kahit wala namang dapat ayusin. Isang simpleng kilos ng pagkalinga. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa hangin. Isang dampi, isang kislap ng kuryente na mas malakas pa sa kidlat sa labas. Ang sandali ay puno ng hindi masabing mga salita ng mga damdaming matagal nang itinatago. Dahan-dahang inilapit ni Miguel ang kanyang mukha at si Clara ay hindi umatras. Ngunit bago pa maglapat ang kanilang mga labi, isang anino ang gumalaw sa dulo ng pasilyo. Kuya! Ang boses ni Sofia ay nagpabalik sa kanila sa realidad. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay na para bang napaso. Nakatayo si Sofia roon at sa likod niya sa mas madilim na bahagi, isa pang anino, si Tita Elena. Hindi nila alam kung gaano katagal na itong nakatayo roon. Ang mukha ni Sofia ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng isang lihim ng ngiti ng pag-unawa. Ngunit ang mukha ni Tita Elena, na bahagyang naaninag lang sa liwanag, ay isang maskara ng purong galit at pagtataksil. Ang sayaw sa dilim ay tapos na, at alam nilang lahat na pagdating ng umaga at pagbalik ng liwanag ang digmaan sa loob ng mansyon ay magsisimula na ng totohanan. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay nagdala ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Ang araw ay sumikat, nang maliwanag ang hangin ay malinis, at ang hardin ay tila mas luntian. Ngunit sa loob ng mansyon ang tensyon ay mas masidhi pa kaysa sa nagdaang unos. Ang eksena sa pasilyo ang muntik na paghalik ay naging isang lihim na alam ng 4 na tao at bawat isa'y may sariling interpretasyon. Para kay Sofia, ito'y kumpirmasyon ng isang namumuong pag-ibig. Para kina Miguel at Clara, ito'y isang mapanganib na sandali na naglantad ng kanilang mga damdamin. At para kay Tita Elena, ito'y isang deklarasyon ng giyera. Buong araw, si Tita Elena ay kumikilos na may nakakakilabot na kalmado. Ang kanyang mga utos ay mas matalas, ang kanyang mga tingin ay mas malamig. Alam ni Clara na may paparating. Nararamdaman niya ito sa hangin, sa paraan ng pag-iwas sa kanya ng ibang mga katulong, sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Tita Elena na para bang siya ay isang dumi na kailangang walisin. Ang pagkakataon ni Tita Elena ay dumating ng hapon na yon. Ang master's bedroom ni Miguel ay karaniwang hindi pinapalinis sa iisang tao lamang dahil sa dami ng mga mamahalin at personal na gamit. Ngunit sa araw na yon, biglang nagkasakit ang isa pang katulong. Miss Reyes, sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay walang emosyon. Dahil wala si Esme, ikaw na lang muna ang mag-asikaso sa silid ng senyorito. Siguraduhin mong magiging maingat ka, lalo na sa mga gamit ng yumaong Senyora Isabela. Ang babala ay malinaw. Ito ay isang bitag. Alam ito ni Clara, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Pumasok siya sa malawak na silid na may dalang kaba. Ang kwarto ay sagrado. Ito ang santuwaryo ni Miguel, puno ng mga alaala ng kanyang asawa. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Sa ibabaw ng isang antigong dresser na gawa sa mahogany, nakalagay ang mga gamit ni Isabela na iningatan ni Miguel, ang kanyang paboritong pabango, isang maliit na silver frame picture nila, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang paineta, isang antigong suklay na pangkasal na gawa sa tortoise shell at perlas. Ito ay isang pamana ng pamilya
na isinusuot ng bawat babaeng Montenegro sa kanilang kasal. Naglinis si Clara ng may buong pag-iingat na para bang siya ay naglalakad sa ibabaw ng mga itlog. Pinunasan niya ang bawat sulok, nilinis ang sahig, inayos ang kama. Ang dresser ang huli niyang pinuntahan. Maingat niyang pinunasan ang paligid ng mga gamit, hindi ginagalaw ang mga ito. Ngunit habang inaabot niya ang isang sulok sa likod, ang dulo ng manggas ng kanyang uniforme ay sumabit sa pinakagilid ng paineta. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Ang paineta ay dumula sa makinis na ibabaw ng dresser, nahulog sa marmol na sahig na may isang tunog na nakakabiyak ng puso, isang matinis na crack. Nanigas si Clara. Ang kanyang paghinga ay huminto. Dahan-dahan yumuko siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang suklay sa sahig. Isang maliit na piraso sa gilid nito ay basag at 2 maliliit na perlas ang tumalsik at gumulong sa ilalim ng kama. Hindi. Bulong niya, ang mga luha ay biglang namuo sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang damputin ang mga piraso, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila walang pakiramdam. Diyos ko, anong ginawa mo? Ang boses ni Tita Elena ay dumagundong mula sa pintuan. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkabigla at pagkagalit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdiriwang. Nakuha niya na ang kanyang sandata. Hindi ko po sinasadya, Tita Elena. Umiiyak na, sabi ni Clara habang pinupulot ang basag na piraso. Sumabit po ang manggas ko. Aksidente lang po. Aksidente, umalingaw-ngaw ang boses ni Tita Elena. Alam mo ba kung ano yan? Iyan ang paineta na suot ng ina ng senyorito at ng lola niya at ng asawa niya. Iyan ay hindi lang isang bagay. Iyan ay kasaysayan at winasak mo ito. Babayaran ko po. Magtatrabaho po ako kahit walang sahod. Babayaran. Tumawa si Tita Elena, isang tawang walang saya. Hindi mo kayang bayaran ang halaga ng 100 taong alaala. Kahit magtrabaho ka pa sa buong buhay mo. Walang babala, tumalikod si Tita Elena at sumigaw sa pasilyo. Senyorito Miguel, Senyorito, pumunta po kayo dito dali. Ang sigaw ay puno ng pekeng pag-aalala. Si Clara ay napaluhod na lang, hawak ang basag na paineta. Ang kanyang puso ay dinudurog ng takot at pagsisisi. Ito na ang katapusan. Alam niya. Ilang sandali lang dumating si Miguel na nag-aalalang tumatakbo. Sumunod sa likod niya si Sofia na narinig din ang sigaw. Ang una nilang nakita ay si Clara na nakaluhod sa sahig umiiyak. Pagkatapos ay ang basag na paineta sa kanyang mga kamay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Miguel ay naging isang blangkong pader. Ang kanyang mga mata ay dumilim. Ang paineta, ang huling bagay na hinawakan ni Isabela bago sila umalis papuntang ospital. Miguel, anak, malumanay na sabi ni Tita Elena, lumapit sa kanya na para bang siya ang biktima. Pasensya ka na, naabutan ko na lang siya. Tingnan mo ang ginawa niya sa alaala ni Isabela. Si Sofia ay napatingin mula sa basag na suklay patungo kay Clara, pagkatapos ay kay Tita Elena. May mali. May hindi tama sa eksena. Tumingin si Miguel kay Clara. Ang sakit at galit ay nag-aagawan sa kanyang mukha. Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at delikado. Anong nangyari? Sir, hindi ko po sinasadya. Humihikbing, sabi ni Clara. Tumayo siya nang nanginginig. Nagpupunas po ako at sumabit po ang damit ko. Maniwala po kayo sa akin, sir. Hinding-hindi ko po sisirain ang isang bagay na napakahalaga sa inyo. Ang kapabayaan ay kasalanan pa rin, senyorito. Sabat ni Tita Elena. Ito ang resulta ng pagbibigay ng tiwala sa isang taong hindi karapat-dapat. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang basag na paineta mula sa mga kamay ni Clara.
Tinitigan niya ito. Ang bawat perlas, ang bawat ukit ay isang alaala. Ang sakit ng pagkawala ni Isabela ay muling bumalik sa riwa at masakit. Naghihintay si Tita Elena. Ito na ang sandali. Isang salita lang mula kay Miguel at si Clara ay mawawala na sa mansyon magpakailanman. Ngunit si Miguel ay hindi tumingin sa kanya. Sa halip tinitigan niya si Clara, ang kanyang mga matang puno ng luha, ang kanyang mukhang puno ng tunay na pagsisisi. Naalala niya ang pag-uusap nila sa pasilyo, ang kabutihan niya sa hardin, ang kalinga niya sa kanyang mga anak. Sino ang babaeng ito? Siya ba ang sinasabi ni Tita Elena? Isang pabaya at oportunista? O siya ang babaeng nakikita ng kanyang puso? Isang taong may dalisay na kalooban? Isang mahabang sandali ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, huminga ng malalim si Miguel. Ipapaayos ko ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng pinal na desisyon. Pero Miguel, hindi na yan maibabalik sa dati, simula ni Tita Elena. Ipapaayos ko ito, ulit ni Miguel. Pagkatapos ay tumingin siya hindi kay Clara, kundi diretso sa mga mata ni Tita Elena. Ang tanong ko, Elena, sabi niya, ang kanyang tono ay biglang naging malamig na parang yelo. Ay bakit mo hinayaang isang tao lang ang maglinis sa kwartong ito? At bakit ang isang napakahalagang bagay na tulad nito ay hindi nakatago sa isang ligtas na lugar? Natigilan si Tita Elena. Ang akusasyon ay binaliktad. Ako ba ang sinisisi mo? Ang sinasabi ko ay isang aksidente ang nangyari. Maring sabi ni Miguel. Isang aksidenteng hindi sana nangyari kung ang mga patakaran sa bahay na ito ay nasusunod ng tama. At ikaw ang namamahala sa mga patakarang yon, hindi ba? Si Tita Elena ay namutla. Nawala ang kanyang pinaghandaang script. Hindi pinansin ni Miguel ang kanyang reaksyon. Binalingan niya si Clara na nakatitig lang sa kanya, hindi makapaniwala. Clara, ayos ka lang? Malumanay niyang tanong. Tumangulang si Clara, hindi makapagsalita. Bumalik ka na sa nursery. Hayaan mo na ang mga ito, sabi ni Miguel. Sofia, samahan mo siya. Mabilis na inalalaya ni Sofia si Clara. Palabas ng silid, nag-iwan ng isang tingin kay Miguel. Isang tingin ng paghanga at paggalang. Nang sila na lang ang naiwan, hinarap ni Miguel si Tita Elena. Ang initimidad ng pagiging senyorito at Elena ay nawala. Sa loob ng 6 na buwan, Elena, ang bahay na ito ay naging isang lugar ng kaguluhan. At sa loob ng 6 na buwan, wala kang nagawa, kundi magreklamo. Dumating ang isang tao na nagdala ng kapayapaan sa aking mga anak. At ang tanging ginawa mo ay hanapan siya ng butas para sirain. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng galit. Pinoprotektahan lang kita, Miguel. Pinoprotektahan mo ang iyong posisyon. Putol ni Miguel. Mula ngayon, linawin natin. Si Clara ay nasa ilalim ng aking direktang pangangalaga. Ang sino mang gumalaw sa kanya ay ako ang makakalaban. Naiintindihan mo ba? Hindi sumagot si Tita Elena. Nakatitig lang siya kay Miguel. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong galit-sakit at pagkasuklam. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang tapat na mayordoma. Siya ay isang babaeng natalo. Naiintindihan mo ba, ulit ni Miguel mas malakas? Opo, senyorito. Pilit na sagot ni Tita Elena, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam ni Miguel na sa araw na yon isang linya ang kanyang tinawid. Ipinagtanggol niya si Clara. Pinili niya siya. At sa pagpiling iyon, opisyal na niyang sinimulan ang isang digmaang sisira sa pundasyon ng kanyang sariling tahanan. Ang gabi ay bumalot sa mansyon, ngunit ang tensyon mula sa nangyari kaninang hapon ay nananatili pa rin sa hangin, mas makapal pa kaysa sa hamog ng Tagaytay. Si Tita Elena ay hindi na nagpakita pagkatapos ng kanilang komprontasyon ni Miguel. Ang hapunan ay inihain ng tahimik, bawat kalansing ng kubyertos ay tila isang malakas na ingay sa gitna ng katahimikan.
Si Clara, kahit na pinatahan ni Sofia, ay hindi pa rin mapakali. Ang imahe ng nabasag na paineta ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit higit pa roon ang paraan ng pagtatanggol sa kanya ni Miguel ang bumabagabag sa kanya. Iyon ay hindi kilos ng isang amo sa isang empleyado. Iyon ay isang bagay na mas personal, mas malalim. Isang bagay na kapwa niya kinatatakutan at inaasam. Matapos niyang matiyak na ang 5 bata ay mahimbing nang natutulog lumabas si Clara para magpahangin. Nagtungo siya sa lugar na naging kanlungan niya sa mansyon ng Orchidarium, isang maliit na greenhouse na puno ng mga paboritong bulaklak ni Isabela. Sa gabi ang lugar ay naiilawan ng maliliit na solar lamps na nagbibigay dito ng isang mahiwagang anyo. Doon sa gitna ng mga Phalaenopsis at Vanda, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang puso. Hindi niya namalayan ang mga yabag na papalapit. Alam kong dito kita mahahanap. Ang boses ni Miguel ay malumanay. Napatayo si Clara nang tuwid ang kanyang puso, ay biglang kumabog ng mabilis. Humarap siya at nakita si Miguel na nakatayo sa may pasukan ang liwanag mula sa hardin ay gumuguhit sa kanyang figura. "Sir," sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pabulungi. Miguel, pagtatama nito habang dahan-dahang lumalapit. Sa tingin ko pagkatapos ng lahat ng nangyari, karapat-dapat na tayong tumigil sa pagiging formal. Hindi makasagot si Clara. Nanatili lang siyang nakatayo. Habang si Miguel ay huminto, isang dipa ang layo mula sa kanya. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. "Gusto kong humingi ng tawad," simula ni Miguel. Napakunot ang noo ni Clara. "Para saan po kayo nga po ang nagligtas sa akin kanina? Humingi ako ng tawad dahil inilagay kita sa sitwasyong yon." Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pagsisisi. "Dahil sa akin naging target ka. Dahil sa nararamdaman ko, pinahihirapan ka ni Elena." Ang pag-amin ay binitawan niya na parang isang bato na matagal na niyang pasan. "Dahil sa nararamdaman ko." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng greenhouse, humahalo sa amoy ng mga bulaklak. Napayo ko si Clara, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Hindi niyo po kasalanan." "Kasalanan ko?" Giit ni Miguel, humakbang papalapit. Ngayon halos abot kamay na lang niya si Clara. Dahil dapat noon pa man sinunod ko na ang puso ko, imbis na ang mga patakaran ng mansyon na ito. Dapat noon pa man binigyan na kita ng proteksyon na nararapat sa'yo. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang baba ni Clara. Inaangat ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. "Tingnan mo ako, Clara." Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Sa mga mata ni Miguel nakita ni Clara, hindi ang makapangyarihang Senyorito Montenegro, kundi isang lalaking pagod na lulungkot at naghahanap ng liwanag. At sa mga mata ni Clara, nakita ni Miguel hindi ang hamak na katulong, kundi ang babaeng nagdala ng kapayapaan, pag-asa, at isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. "Hindi ko na kayang magpanggap." Bulong ni Miguel, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa pisngi ni Clara. "Mula noong gabing nakita kitang natutulog kasama ang mga anak ko, may nagbago na sa akin. Sinubukan kong labanan. Sinabi ko sa sarili ko na ito'y pasasalamat lang. Ngunit hindi. Sa bawat araw na nakikita kita, sa bawat ngiti mo, sa bawat uyayi na kinakanta mo, lalo lang lumalalim." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Clara. "Miguel, mahal kita, Clara Reyes." Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Mahal kita hindi dahil inaalagaan mo ang mga anak ko, kundi dahil binubuo mo ang nasira kong mundo. Mahal kita dahil ikaw ay ikaw." Ang pagtatapat ay isang baha na sumira sa lahat ng pader na itinayo ni Clara sa paligid ng kanyang puso. Ang lahat ng kanyang takot sa kanilang agwat sa buhay, sa sasabihin ng ibang tao, sa galit ni Tita Elena,
ay tila pansamantalang naglaho. Pero paano? Nanginginig niyang tanong. Ako, sino lang ba ako, isang katulong, isang kahig, isang tuka, at ikaw si Miguel Montenegro. Hindi mahalaga kung sino tayo, sagot ni Miguel. Ang mahalaga ay kung ano tayo kapag magkasama. At kapag kasama kita, pakiramdam ko buo ulit ako. Natatakot ako. Pag-amin ni Clara, isang luha ang tuluyang pumatak. Ako rin, sabi ni Miguel. Ngunit mas natatakot akong isipin ang buhay ko nang wala ka. At sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatago sa salaming bubong ng orchidarium, sa gitna ng mga paboritong bulaklak ng kanyang yumaong asawa, ginawa ni Miguel ang bagay na dapat ay ginawa na niya sa pasilyo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Binibigyan si Clara ng lahat ng pagkakataong umatras, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip bahagya niyang itinagilid ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanilang mga labi ay naglapat. Ang unang halik ay malumanay magalang isang tanong. Nang tumugon si Clara, ang halik ay lumalim naging isang sagot. Ito ay isang halik na puno ng 6 na buwan ng lihim, na pagtingin ng mga pasasalamat na hindi masabi ng mga gabing walang tulog at ng isang pag-asang hindi nila inaasahan. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng paghahanap ng tahanan. Nang maghiwalay sila, kapwa sila humihingal. Ipinatong ni Miguel ang kanyang noo sa noo ni Clara. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Bulong niya. Kailangan kong marinig. Binuksan ni Clara ang kanyang mga mata. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang bagong damdamin, katapangan. Mahal din kita, Miguel. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Matagal na, at iyon ang pinakatinatago kong sikreto at ang pinakatinatago kong takot. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel, isang tunay na ngiti na tila nagpaliwanag sa buong greenhouse. Kung ganon, wala na tayong dapat ikatakot. Magkasama tayo dito. Niyakap niya si Clara ng mahigpit at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang isang uri ng seguridad na hindi niya kailanman naranasan. Ang pakiramdam ng pagiging pag-aari, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang minamahal. Ngunit sa di kalayuan, mula sa bintana ng kusina, isang figura ang nakatayo sa dilim. Si Tita Elena. Nakita niya ang lahat, ang pag-uusap, ang halik, ang yakap. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, isang bagong plano, mas madilim at mas desperado ang nabubuo. Kung hindi niya kayang sirain si Clara, sa pamamagitan ng kapabayaan sisirain niya ito sa pamamagitan ng nakaraan nito. At alam niya ang bawat tao, gaano man kabuti, ay may nakaraang itinatago. Kailangan niya lang itong hukayin. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng pagtatapat sa hardin, ay tila mga pahina mula sa isang librong pampanaginip para kay Clara. Ang mansyon na dati isang malamig na palasyo ay unti-unting nagiging isang tahanan. Ang pagmamahalan nila ni Miguel ay isang lihim na nagbibigay init sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hindi pa nila ito opisyal na inaamin sa iba, ngunit ito'y naroon sa hangin. Sa paraan ng pagngiti ni Miguel kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Sa paraan ng pamumula ni Clara kapag inaabutan siya nito ng kape. Sa paraan ng paghahanap ng kanilang mga mata sa isa't isa sa gitna ng silid na puno ng tao. Kahit si Sofia ay nagiging kakuntsaba na nila, madalas ay gumagawa ng paraan para iwan silang dalawa ng ilang saglit. Ang pag-ibig ay nagbigay kay Clara ng isang bagong uri ng kumpiyansa. Mas masigla siya sa trabaho, ang kanyang mga oyayi ay tila mas malambing at ang mga bata ay mas lalong napamahal sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi lang siya isang taong nakikitira. Siya ay isang taong kabilang.
Ngunit sa bawat sinag ng araw, may isang aninong nagmamasid. Si Tita Elena. Sa panlabas siya ay naging mas propesyonal, mas tahimik. Ngunit sa loob ang kanyang galit ay kumukulo na parang laso naghihintay ng tamang oras para ibuhos. Nag-upa siya ng isang pribadong investigador, isang taong sanay sa paghukay ng mga pinakatatagong lihim. At pagkatapos ng 2 linggong paghihintay, nakuha na niya ang kanyang alas. Isang Miyerkules ng umaga, habang si Miguel ay abala sa pagpirma ng mga dokumento sa kanyang opisina, kumatok si Tita Elena. "Senyorito, maaari po ba kayong makausap sandali? Ito po ay tungkol sa seguridad ng inyong mga anak." Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pekeng pag-aalala. Ibinaba ni Miguel ang kanyang panulat. "Ano iyon, Elena?" Walang imik na inilapag ni Tita Elena ang isang malaking brown envelope sa ibabaw ng mesa ni Miguel. "Sa tingin ko po ay dapat ninyong makita ito." Napakunot ang noo ni Miguel. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang mga nilalaman nito. Isang manipis na folder. Sa loob, may mga dokumento at ilang litrato. Ang unang pahina ay may larawan ni Clara, isang candid shot nakuha sa labas ng mansyon. Sa ilalim nito nakasulat, "Background Investigation Report, Clara A. Reyes." "Ano to?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng maging malamig. "Isang pag-iingat lamang po, senyorito," sagot ni Tita Elena. "Bilang mayordoma ng pamamahay na ito, tungkulin kong siguruhin na ang lahat ng empleyado, lalo na ang mga malapit sa mga bata, ay may malinis na record." Nagsimulang basahin ni Miguel ang report. Nakasaad doon ang mga personal na detalye ni Clara, kapanganakan, mga magulang na hindi nakilala ang kanyang buhay sa ampunan. Pagkatapos ay ang kanyang employment history, pangalan ng empleyado, Clara A. Reyes, nakaraang trabaho, katulong sa pamilya Dizon, tagal 6 na buwan, dahilan ng pag-alis, insubordination at di pagkakaunawaan sa amo, nakaraang trabaho Doha, katulong sa pamilya Cruz, tagal 8 buwan, dahilan ng pag-alis, questionable character, pinakiusapang umalis para maiwasan ang iskandalo, nakaraang trabaho Trek, katulong sa pamilya Santos, tagal 4 na buwan, dahilan ng pag-alis, inappropriate conduct. Mabilis na tinanggal sa trabaho. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang report ay maingat na isinulat. Walang direktang akusasyon ng pagnanakaw o krimen, ngunit puno ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malala na si Clara ay isang manggugulo, isang babaeng may masamang reputasyon na laging nasasangkot sa mga issue, lalo na sa mga lalaki sa bahay. "Ito ay kasinungalingan," mariing sabi ni Miguel, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang pagdudahan ang sariling sinasabi. "Totoo po ang mga yan, senyorito," giit ni Tita Elena. "Pinuntahan ng aking kontak ang mga dati niyang pinagtrabahuan. Ayaw na nilang magsalita ng detalyado para protektahan ang kanilang pamilya, ngunit malinaw ang pattern. Laging may gulo, laging may kaugnayan sa mga amo niyang lalaki." Itinulak ni Miguel ang folder palayo. "Hindi ako naniniwala. Kilala ko si Clara." "Kilala niyo po ba talaga siya, Miguel?" Sa unang pagkakataon, ginamit ni Tita Elena ang kanyang unang pangalan na parabang sila'y kapantay. "O kilala niyo lang ang ipinapakita niya sa inyo. Isang maamong tupa na nagtatago ng balat ng lobo. Isipin ninyo, isang biyudong milyonaryo, isang perpektong target para sa isang babaeng sanay, gumamit ng kanyang ganda para umangat sa buhay." "Tumigil ka na, Elena," sigaw ni Miguel na patayo. Ngunit si Tita Elena ay hindi na tinag. "Binubulag ka ng iyong kalungkutan. Pinalitan mo ang alaala ng iyong asawa ng isang oportunista at inilalagay mo sa panganib ang iyong mga anak." Ang mga salita ay tumagos kay Miguel, hindi dahil naniniwala siya kundi dahil tinamaan nito ang kanyang pinakamatinding takot. Paano kung tama si Elena samantala
Sa nursery si Clara ay masayang nagpapatulog kay Gabriela. Humihimig siya ng isang masayang uyayi habang pinagmamasdan ng payapang mukha ng sanggol. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang sahod ay sapat na ang kanyang pamilya ay nakakaraos at meron siyang Miguel. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang numero na hindi rehistrado. Ngunit dahil maaaring galing ito sa probinsya, sinagot niya ito. Hello, Ate Clara. Ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang kapatid na si Leo, ngunit ito'y garalgal basag at puno ng takot. Leo, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Biglang kaba ni Clara. Si Lola, ate. Si Lola. Humihikbing sabi ni Leo. Hindi siya makahinga. Bigla na lang siyang bumagsak habang nagwawalis. Dinala namin siya sa health center, pero sabi nila, kailangan daw siyang isugod sa ospital sa bayan, ate. Wala tayong pera. Ang mundo ni Clara ay gumuho sa isang iglap. Ang masayang himig sa kanyang lalamunan ay naging isang buhol ng takot. Nasaan kayo ngayon? Papunta na ba kayo sa ospital? Tanong niya nanginginig. Opo ate, pero kailangan daw ng down payment para ma-admit siya sa ICU. Malaki ate. Hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag kang bibitaw. Leo, bantayan mo si Lola. Tatawag ako ulit. Gagawa ako ng paraan, sabi ni Clara bago ibaba ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay blangko. Lola, ICU, pera. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niya ng pera. Ang tanging taong naiisip niyang lapitan ay si Miguel. Nang hindi na nag-iisip, tumakbo siya palabas ng nursery. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng bumuhos. Tinakbo niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Miguel. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Sir Miguel, kailangan ko po ng tulong. Natigil siya sa kanyang sasabihin. Ang eksenang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Miguel ay nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Ang mukha ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang pinaghalong galit, pagkalito, at sakit. At sa ibabaw ng mesa nakabukas ay ang isang folder. Nakita niya ang kanyang litrato. Nakita niya ang mga salitang isinulat tungkol sa kanya. Si Tita Elena ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mukha ay may isang malamig na ngiti ng tagumpay. Nagtama ang mga mata ni na Miguel at Clara. Nakita ni Miguel ang desperasyon at takot sa mga mata ni Clara at nakita ni Clara ang pagdududa sa mga mata ni Miguel. Ang kanyang personal na trahedya ay sumalpok sa bitag na inihanda ni Tita Elena. Sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay, hindi isang mapagmahal na tingin ang sumalubong sa kanya, kundi isang tingin na nababahira ng lason ng hinala. Clara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kakaiba. Ngunit si Clara ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin na siya sa folder at sa isang iglap na intindihan niya ang lahat. Ang huling alas ni Elena ay hindi lang isang report. Ito ay isang perpektong pagkakataon. Isang sandata na itinutok sa kanya sa oras ng kanyang pinakamatinding kahinaan. At mula sa itsura ng mukha ni Miguel, alam niyang tumama ito sa puntirya. Ang hangin sa loob ng opisina ni Miguel ay mabigat at puno ng mga akusasyong hindi pa nasasabi. Ang tatlong tao sa silid ay tila mga estatwa sa isang trahedya. Si Tita Elena, ang arkitekto ng kaguluhan na may ngiti ng tagumpay. Si Miguel ang bihag ng pagdududa, ang kanyang puso'y nag-aagawan sa pagitan ng tiwala at takot. At si Clara ang biktima na nalulunod sa dalawang magkaibang bagyo, ang panganib sa buhay ng kanyang lola at ang pagtataksil na nararamdaman niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Clara, ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo sa folder. Ang kanyang boses ay basag, hindi lang dahil sa pag-aalala para sa kanyang lola, kundi dahil sa sakit ng nakikita niya. Hindi agad nakasagot si Miguel.
Ang mga salita sa report ay umuukil-kil sa kanyang isipan kasabay ng mga babala ni Tita Elena. Isang perpektong target. Binubulag ka ng iyong kalungkutan. Iyan ang katotohanan mo, Miss Reyes. Si Tita Elena ang sumagot, ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Isang imbestigasyon para sa kapakanan ng pamilya. Nakakalungkot ang mga natuklasan. Lumingon si Clara kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Miguel, maniwala ka sa akin. Hindi totoo ang mga yan. Mga kasinungalingan yan. Kasinungalingan ba, Clara? Tanong ni Miguel. At ang paggamit niya ng kanyang pangalan ay tila isang sampal. Tinanggal ka ba sa mga dati mong trabaho? O hindi? Oo, pero... At may kinalaman ba sa mga amo mong lalaki ang mga dahilan? Bawat tanong ay isang patalim. Si Clara ay napaurong na, para bang sinasaksak siya. May kinalaman, pero hindi sa paraang iniisip mo. Binastos nila ako. Ayokong pumayag sa gusto nila, kaya gumawa sila ng kwento para tanggalin ako. Sumigaw siya, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Iyan din ang sinasabi ng lahat ng babaeng katulad mo. Malamig na sabi ni Tita Elena. Tumahimik ka. Sabay na sigaw ni na Clara at ni Sofia na kararating lang. Pumasok si Sofia sa opisina na parang isang buhawi. Narinig niya ang sigawan mula sa pasilyo. Anong nangyayari dito? Nakita kong tumatakbo si Clara na umiiyak. Tita Elena, anong ginawa mo na naman? Kinuha ni Sofia ang folder mula sa mesa. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang report. Ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa pagkalito patungo sa galit. Ito ang pinaniwalaan mo, kuya. Sabi niya, iwinawasiwas ang folder kay Miguel. Isang pirasong papel na puno ng chismis mula sa isang di kilalang source. Mas pinaniniwalaan mo to kaysa sa babaeng nagdala ng kapayapaan sa bahay na to, kaysa sa babaeng mahal mo. Ang salitang mahal mo ay umalingaw-ngaw sa silid. Biglang naalala ni Clara ang dahilan kung bakit siya tumakbo papunta roon. Ang lola ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos mawala na. Nasa ospital siya. Kailangan niya ako. Kailangan niya ng pera. Ang kanyang desperasyon ay tila nagpapatunay sa mga akusasyon sa isip ni Miguel. Isang perpektong pagkakataon, isang emergency, isang dahilan para humingi ng pera. Ang lason ni Elena ay gumagana. Ngunit bago pa makapagsalita si Miguel, si Clara ay tumalikod. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Sabi niya nakatingin diretso kay Miguel. Kung ganyan kadali para sa'yo na pagdudahan ako, hindi mo ako deserve, hindi ka namin deserve ng mga anak mo. Tumingin siya kay Tita Elena. Congratulations po, nanalo na po kayo. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng opisina, palabas ng mansyon, dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Clara! Sigaw ni Miguel na tila nagising sa isang masamang panaginip. Sinubukan niyang sumunod, ngunit hinarangan siya ni Tita Elena. Hayaan mo siya, Miguel. Isa yung drama, isang palabas, para makuha ang simpatya at pera mo. Kuya, ano ba? Sigaw ni Sofia. Hindi mo ba nakikita? Ito ang gusto ni Tita Elena. Ang paalisin si Clara. Ang sirain ka ulit. Sa labas tumatakbo si Clara. Sa mahabang driveway, walang direksyon ang mga luha, ay lumalabo sa kanyang paningin. Paano na ang lola niya? Paano na ang pamilya niya? Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. Wala siyang pag-asa. Biglang isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Clara, iha. Si Mang Ben, ang hardinero, ay tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang sobre. Pinapasabi ni Ma'am Sofia. Sabi niya habang hinahabol ang hininga. Sabi niya gamitin mo raw muna ito. At sabi niya, huwag kang susuko. Binuksan ni Clara ang sobre.
Naglalaman ito ng makapal na bunton ng pera. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo na iha, sabi ni Mang Ben. Ang totoong pamilya, nagtutulungan. At pamilya ka na dito, maniwala ka man o hindi. Sige na, humayo ka na. Iligtas mo ang lola mo. Niyakap ni Clara ang matanda. Salamat po, Mang Ben. Sa loob ng opisina ang kaguluhan ay nasa sukdulan. Paano mo nagawa ito, Elena? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Hindi sigaw ni Sofia para sa sarili mo lang. Dahil hindi mo matanggap na may ibang nagpapasaya kay kuya. Dahil sa loob ng 20 taon, umasa kang balang araw, mapapansin ka niya. Ang katotohanan ay lumabas brutal at walang takip. Si Tita Elena ay napaurong na, para bang sinampal. Biglang tumunog ang telepono ni Sofia, isang kaibigan niyang abogado. Hello? Yes. Okay, thank you. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Tita Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nagawa ko na ang sarili kong background check. Tumawag ako sa pamilya Santos, yung huling pinagtrabahuan ni Clara. Alam mo ba kung anong sabi nila? Si Tita Elena ay hindi kumibo. Sinabi nila na si Mr. Santos ay tinangkang gahasain si Clara. Sabi ni Sofia ang bawat salita ay isang bala. Nang hindi siya pumayag, pinalabas niyang si Clara ang nang-akit sa kanya. Pinagtakpan ng pamilya ang iskandalo sa pamamagitan ng pagtanggal kay Clara at pagbabayad sa kanya para manahimik. Iyon ang inappropriate conduct na nakasulat sa report mo. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay gumuho. Si Miguel ay napasandal sa kanyang mesa na para bang nawalan ng lakas. Ang lahat ng pagdududa ay napalitan ng isang napakatinding pagsisisi. Pinaniwalaan niya ang lason. Pinagdudahan niya ang babaeng mahal niya. Sinaktan niya ito sa oras na pinakakailangan siya nito. Tumingin siya kay Tita Elena. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina ay isang halimaw na nakasuot ng uniporme ng katapatan. Umalis ka, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Miguel, sinabi kong umalis ka sa pamamahay ko. Sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang magpapakita sa akin sa mga anak ko magpakailanman. Tapos na tayo, Elena. Walang salita tumalikod si Tita Elena at naglakad palabas. Hindi na ang reyna ng mansyon kundi isang talunang anino. Hindi na nagsayang ng oras si Miguel. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Sofia, bantayan mo ang mga bata. Saan ka pupunta? Hahanapin ko siya, sabi ni Miguel. Itatama ko ang lahat. Natagpuan ni Miguel si Clara sa maliit na pampublikong ospital sa bayan. Nakaupo sa sahig sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang patawad ay tila napakababaw na salita. Nang maramdaman siya ni Clara, itinaas nito ang kanyang mukha. Puno ito ng luha, ngunit wala ng galit. Tanging pagod na lang. Kamusta ang lola mo? Iyon lang ang naisip niyang itanong. Stable na raw po siya, sagot ni Clara. Salamat sa tulong ni Sofia na admit na siya. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ng lola ko. Isang mahabang katahimikan. Clara, ako. Simula ni Miguel ang kanyang boses ay garalgal. Wala akong sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naging duwag ako. Nakinig ako sa takot imbis na sa puso ko. Sinaktan kita. At habang buhay kong pagsisisihan niyon. Hindi sumagot si Clara. Tumingin lang siya sa malayo. Kung hindi mo na ako mapapatawad, maiintindihan ko. Pagpapatuloy ni Miguel. Pero gusto kong malaman mo, mahal kita. At iyon ang nag-iisang katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Wala nang iba. Inilabas niya ang isang bagay
mula sa kanyang bulsa. Ang paineta. Buo na ito maingat na inayos ang mga perlas ay nakakabit ng perpekto. Ito, sabi niya iniabot ito kay Clara, para sa'yo. Hindi ko po ito matatanggap. Pag-aari po ito ng asawa ninyo. Hindi na, sabi ni Miguel. Ang paineta ay simbolo ng kasaysayan ng pamilya. At ikaw na ang hinaharap ng pamilyang ito kung papayag ka. Clara, hindi ko lang hinihiling ang iyong pagpapatawad. Hinihiling ko ang buong buhay mo, maging asawa ko, maging ina ng aking mga anak, maging pamilya tayo. Napatingin si Clara sa kanya gulat na gulat. Sa gitna ng sahig ng isang abang ospital, isang milyonaryo ang nag-aalok sa kanya ng habambuhay. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel at nakita niya ang lahat, ang pagsisisi, ang katapatan at ang isang pag-ibig na handang sumugal sa lahat. Isang maliit na ngiti, ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labing pagod. Ang mga bata, sabi niya, baka hanapin na nila ako. Iyon lang ang sagot. Ngunit para kay Miguel, iyon na ang pinakamagandang oo sa buong mundo. Epilogo. Pagkaraan ng 6 na buwan. Ang Mansyon Montenegro ay hindi na mansyon ng mga hiyaw. Ito na ngayon ay isang mansyon ng mga halakhak. Sa malawak na hardin naghahabulan sina Mateo at Lucas na nagsisimula ng maglakad. Si Gabriela at Sofia ay masayang naglalaro sa ilalim ng pagbabantay ni Lola Remedios na ngayon ay malakas na at nakatira na sa mansyon. Si Isabela ay nasa mga bisig ni Miguel at sa gitna nilang lahat nakatayo si Clara, hindi na nakasuot ng uniforme kundi isang simpleng bestida. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umuumbok na. Sa kanyang buhok, nakasuklay ang isang antigong paineta na gawa sa tortoise shell at perlas. Lumapit si Miguel at niyakap siya mula sa likod. Masaya ka ba, mahal ko? Bulong niya. Tumingin si Clara sa kanyang bagong pamilya. Ang 5 bata na kanyang pinatahan, ang lola at kapatid na kanyang nailigtas, at ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala at magmahal. Higit pa sa masaya, sagot niya habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Miguel. Nahanap ko na ang aking tahanan. Ang himig ng oyayi ay napalitan na ng musika ng isang tunay at buong pamilya. At sa wakas sa Mansyon Montenegro, ang lahat ay payapa.